is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. May isang awitin, alam ko kung familiar nyo ito, or siguro familiar ninyo, ngunit yung background sa awiting ito, kung paano ito sinusulat ng composer na from Mindanao, at tinatanong siya ng kanyang asawa isang araw, at sabi ng asawa niya, "Mahal, talaga bang sa ilang araw na, ilang buwan tayo nagsasama, taon, mahal mo ba talaga ako?" At sabi ng asawang lalaki, "Alam mo, araw-araw mo na akong tinatanong ng ganito. Hindi ba sapat nung una, muna makaraang mga buwan, nakaraang mga linggo, na sinasabi ko na sa iyo na mahal kita? Hindi pa ba sapat?" Sabi naman ng asawang babae, "Anong tingin mo, mahal? Sapat na ba yun? O ba kaya kulang pa?" Din ang ginagawa ngayon ng asawa, kinumpos niya itong awiting itong Hanggan. At sabi niya, "Mahal, ito na yung kinukumpos ko na awitin, Hanggan. At sa tuwing ikaw ay magtatanong sa akin o nasa isip mo yung pagtatanong, pakinggan mo itong awiting ito. At ito magpapatunay kung gaano kita kamahal." At alam ninyo mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, ilang bisis sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo yung salitang mahal, pagmamahal. Kung minamahal niyo ako, sinusunod niyo ang aking mga utos. Kung minamahal niyo ako, nakikilala niyo ang aking Ama. At nais kong bibigyan ng pagpapahalaga lamang. Napakaganda po itong awiting ito. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika kong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Yung nagnilay-nilay ako sa ating Ebanghelyo ngayon, ito yung unang aking napumasok sa aking pagnilay-nilay. Dahil yun nga, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa ako. Gagawin ko yan, patunayan ko yan sa'yo kung gaano tayo kamahal. Hindi kaya ganun po ang pagmamahal ng ating mahal na patron ni San Jose sa pagtugon niya sa utos ng Panginoon? Pagmamahal. Hindi kaya ganito din po ang pagmamahal ni San Jose? Hindi man siya ang totoong ama ni Jesus, siya may stepfather lamang, ngunit ang pagmamahal niya ay unquestionable, uncomparable ang kanyang pagmamahal. May isang kwento din akong naalala. May mag-asawa na yung mag-asawang iyon ay matagal na silang nagsama, at mag-anibersaryo sila.
Yung asawang babae nakatanggap ngayon ng bouquet of flowers. At napakaganda, napakamamahalin na bouquet of flowers. At ang ginawa ngayon ng asawang babae, nakita niya ito, humahanga siya sa ganda ng booking ito at sa value, sa halaga ng booking ito. Ngunit, ang ginagawa ng asawang babae, dinala niya ito doon sa trash can at talagang tinapon niya yung bouquet of flowers na ito na napakaganda, mamahalin, o yung sitwasyon na yon, nakita siya na kanyang anak na panganay at nilapitan siya ngayon ng kanyang anak na panganay, nagtatanong, "Mama, bakit naman? Ang ganda-ganda naman yan ng flowers na yan. Mamahalin pa. Galing pa yan ni Papa. Bakit man tinapon mo lang?" Sumagot ngayon yung mama na umiiyak. Sabi niya, "Anak, ito ba yung pagmamahal na yung papa mo ay walang oras sa atin? Yung papa mo, pag umuwi, hindi man lang nakipag-usap sa atin? Yun bang papa mo na iba na yung inasikaso niya? Ito ba yung klaseng pagmamahal? Yes, mamahalin yung bouquet of flowers, napakaganda. Ngunit saan ang pagmamahal dyan, anak? Saan ang pagmamahal?" Pag minsan, madali nating sabihin na mahal natin ang isang tao, ngunit hindi man natin pinapatunayan sa gawa. Marami tayong napapakinggan, lalo na sa napagkakasal, "Till death do us part, for better, for worse." Ngunit, yung mga pananalitatang ito, hanggang sa bibig lang pala. Pagkalipas ng mga panahon, biglang naglaho. Yung pagmamahal ay napalitan na pagminsan ng galit, napalitan ng inis, napalitan ng silos, at yun na, nawala na yung pagmamahal. Yun ba yung totoong pagmamahal? Mga kapatid, napakaganda po. Dahil ang pagmamahal ng ating mahal na patron na si San Jose ay isang leap of faith. Luksong pananampalataya. Ano yung luksong pananampalataya? Tayo man, mga tao, tayo man, karamihan siguro sa atin, o kasama na tayo dyan, ako dyan, naging scientific tayo. Kung ano yung nandyan natutunan natin sa school, 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, dinadala natin sa bahay. Pag minsan din, sa ating opisina, yes, gusto nating magkakaroon tayo ng ganitong production. Gusto nating maatin ito. Gusto nating marating itong production na ito. At pag hindi na maatin itong production ito, hindi ma-reach yung quota, nainis tayo sa ating mga sumusunod. Siguro sa company, okay yan. Ngunit itong realidad na ito, dinadala natin sa pamilya. Naging scientific din po tayo sa pamilya. Pag minsan, dahil naging scientific tayo, pag nagkamali yung ating mga mahal sa buhay, yung asawa, yung mga anak, binibilangan natin. Nagkakamali ka kanina, isa yon. Nagkakamali ka kahapon, iba na rin yun. Pag magkakamali ka pa, ito yung mangyayari sa iyo. Mananagot ka sa akin, nagbibilang na tayo. Mahilig tayong magbilang. Pag minsan, yun ang nasisirang relasyon dahil nagbibilang tayo. Naging scientific tayo sa ating mga pananaw sa buhay. Naging scientific tayo sa ating pakipagrelasyon. Dahil naging scientific tayo, nahirapan tayong mag-unawa sa kapwa. Naging scientific tayo, nahirapan tayong magpakumbaba. Dahil naging scientific tayo, nahirapan tayong magpapatawad. Yun yung pagiging scientific ng ating pananaw. Ngunit, the leap of faith, luksong pananampalataya, ay kaiba. Kagaya ito ng isang agila. Ang isang agila, isang inahing agila, pag siya ay naggawa ng pugad,
Nandun to sa mga tuktok ng punong kahoy, sa mga bulubundukin, at pag nandoon na siya, may mga sisiw na, ang gawin ng inahing agila, nakita niya na may lakas na kanyang sisiw o mga sisiw na matuto ng lumipad. Itutulak ngayon yung mga sisiw ng inahing agila palabas doon sa pugad. At imagine, napakataas yung mga punong kahoy at umpisa pa lamang na matutong lumipad itong sisiw, baka pag push ngayon, pagtulak ngayon ng inahing agila, baka diretso yun sa lupa o sa bato, baka kaya matisod yun, mamamatay yun. Ngunit yun ang ginagawa ng inahing agila. Tinutulak niya, alam ng inahing agila na yung amang agila nandoon sa harap sa isang punong kahoy, pinagmasdan yung ginagawa ng inahing agila. Pag tinutulak na ngayon ng inahing agila yung sisiw, at nakita ng amang agila, lumilipad itong amang agila, hinahabol niya at kinakalong niya sa kanyang balikat at binabalik niya doon sa pugad. At pag nandoon na naman sa pugad, itutulak naman ng inang agila, at ganoon na naman na ang gagawin ng ama agila. Hahabulin niya yon at habulin niya. Ipagtanggol niya yon. Hindi niya hahayaan na mamatay yung sisiw na agila na yon, at ibabalik niya hanggang matutong lumipad. Sa isang sisiw, pag ilagay natin yung ating kalagayan sa isang sisiw, umpisa siguro natatakot tayo. Natatakot tayo dahil baka umpisa ko pa ito, baka mamamatay ako. Ngunit pag alam na ng amang agila, ng sisiw, na pag nahulog siya, may sasagip sa kanya, pangalawang pagkakataon dyan, siguro sabihin ng kanyang ama, doon sa kanyang ina, itulak mo na naman ako, dahil alam ko naman na mag-save sa akin, hindi ako pababayaan ng amang agila. At sa inahing agila, ganun ang kanyang ginagawa. Dahil alam ng inahing agila na hindi siya pababayaan ng kanyang sisiw, hindi pababayaan ng amang agila. Mga kapatid, hindi kaya ito din po ang luksong pananampalataya ng ating mahal na patron na si San Jose? Nung nagpapakita sa kanya ang anghel sa panaginip na siya ay magiging ama ng ating Panginoong Kristo, nagdadalawang isip siya ngayon. Anong gagawin ko? Nagugulumihan siya. Ngunit yung nakipag-usap sa kanya ang anghel, Jose, sundin mo ang kalooban ng Diyos na ikaw maging asawa ni Maria at ikaw ang maging ama ng batang itong si Jesus. Nagugulumihan man siya, ngunit dahil ito ay pananalita, ito ay utos ng kanyang ama, nandoon yung kanyang pag-yes. Yes. Alam niya na hindi siya pababayaan ng ama. Kahit anong mangyayari, hindi siya pababayaan. Dahil ito ay kanyang luksong pananampalataya. Dahil naranasan niya na itong pananampalatayang ito sa kanyang araw-araw na buhay na hindi siya pinapabayaan ng ama. Di ba napakaganda yon? Hindi siya pinapabayaan ng kanyang ama. Luksong pananampalataya. Sa atin kaya, matularan kaya natin ng ating mahal na patron na si San Jose, na may luksong pananampalataya, na hindi niya binibilang anong mangyayari sa akin bukas. Hindi ko alam. Baka hindi ko ma-reach out ang pagtanggol sa batang itong si Jesus. Ngunit hindi yun ang kanyang iniisip-isip. Hindi siya nagiging scientific. Sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya naging scientific. Yes, kailangan tayo maging scientific tayo sa ating magawain, sa ating company, sa ating sa school, sa ating pagtuturo. Ngunit sa ating pakipagrelasyon, hindi natin madala yung pananampalataya. Sa pagmamahalan natin, hindi tayo maging scientific tayo. Sa pagmamahalan natin, kung bibilangan natin ating kapwa natin, bibilangan natin yung mga hamalat sa buhay, nagkakamali, baka hindi talaga magtagal. Ilagay natin kaya ang sarili natin sa pakipagrelasyon natin sa Diyos. Kung ang Diyos kaya nagbibilang sa atin, ngayon nagkakamali ka, kahapon nagkakamali ka,
Nung isang linggo, nagkakamali ka. Pagod na ako sa'yo. Ayaw ko na sa'yo. Siguro, kung ganun ang Panginoon, walang purpose ang lahat ng bagay. Siguro, pag ganun ang paningin ng Panginoon, naging scientific ang Panginoon sa atin, hindi talaga tayo karapat-dapat. Hindi ipapadala ng Panginoon Diyos ang kanyang kaisa-isang anak kung ganun ang kanyang paningin sa atin. That's why nandoon ang habag at awa ng ating Panginoon Kristo. Kanina lamang, pinapaalalahanan ako sa t-shirt ni Kuya Angel na nandoon yung lily. Nakita ko kaagad, hindi ko napasok sa isipan ko bakit nandoon yung lily sa kanyang t-shirt at sabi ko, wow, nagpapaalala ito sa akin. Hindi ibig sabihin na yung pangalan ko ay Lily, ngunit alam nyo, talagang napaka-misteryoso din po yung pangalan ko. Naging scientific ako nung una. Gusto ko maging isang custom, gusto ko maging mayaman. Ngunit, hindi ko alam na yung Lily pala, hindi man din talaga itong pangalan na binibigay sa akin na aking mga magulang. Ay Edgar man talaga ang registered nila. Ngunit, ang lumabas dito sa registrar, civil register, ay Lily. Nagtataka sila ngayon, bakit ganun ang pangalan na lumalabas sa akin? At alam ninyo, nag-research ako, nagnilay-nilay ako sa pangalang ito. Yes, naging scientific ako, ngunit alam ninyo, pag titingnan natin sa dictionary, yung salitang Lily, hindi lamang po yun ay pangalan ng isang babae. Ngunit napaka-symbolic ito dahil ang lily ay sa symbol of faithfulness. That's why ang ating mahal na patron ay may tungkod na ang sa dulo diyan ay may flower na may bulak na lily dahil sa kanyang pagiging faithfulness. Sa kanyang pagiging tapat, sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, na hindi niya iiwan itong mag-inang ito na si Maria at Jesus kahit anong mangyayari. Mahal na mahal niya ito at mahal na mahal niya ang utos ng Panginoon. At alam niyo, sabi ko na rito isang beses, yung sa mga Chinese, yung pinakamahalagang flower sa kanila ay lily, yung lotus. At sabi nga dito, in the midst, na quotation nila, in the midst of the dirty and muddy water, there blossom the lilies. Na sa gitna ng kadumihan, sa maputik na lugar, there blossom the lilies. Lumilitaw ito, sumisibol itong liling ito. At pag sumisibol na yung lily, hindi mo na mapapansin yung dumi. Hindi mo na mapapansin yung putik. Ang mapapansin mo na yung kagandahan ng lily. At alam ko, sa panahong ito, panahong iyon, na pinanganak ang ating Paiso Kristo, nandoon yung kadiliman, nandoon yung maputik na lugar, nandoon yung maputik na panahon, dahil yun ay control ni Haring Herodes. Nandoon ang kadumihan, ngunit sa pagsiyes ni Saint Joseph, in the midst of a dirty, sa panahong iyon na madilim, maputik, nandoon lumilitaw itong si Saint Joseph na nagsiyes sa utos ng Panginoon. Napakaganda napakasimbolik pala yung liling ito. At alam nyo sa aking buhay, pag nagka-crisis ako sa buhay ko, ang unang-unang maalala ko, yung flower na yan, yung liling iyan, na parang naging gabay ko rin sa buhay ko. Again, faithfulness, pagmamahal. Pagmahal natin yung kapwa natin, pagmahal natin mga tungkulin natin, hindi tayo naging scientific. Nagkakamali man tayo, ngunit ang Diyos ay hindi naging scientific sa atin. Nandyan ang habag at awa ng Panginoong Diyos. At yan din po ang ating mahal na patron. Nawa matularan natin ang kanyang pananampalataya, luksong pananampalataya. Nandyan ang kanyang paging faithful sa atin. Siguro sa isang awitin, masasabi din po natin, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang may himig akong naririnig dito sa aking daigdig. Yan ang aking pagmamahal hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos, palakpakan po natin ang ating mahal na patron na si San Jose. At pag-ibig
wala na ngang iba